Love Serye TV. Mr. Billionaire Stay to Forever. Tunghayan na po natin ang ika-6 na bahagi. Gusto kong ma-experience yan, dali. Sabi ni Mahal nang huminto sa tapat ng isang jeep. Sa halip na sumakay sa loob ng jeep, sumampa siya sa bubong. Sa ilang araw nila sa Sagada, ilang ulit na siyang nakakita ng mga taong nakasakay sa bubong ng jeep, kaya gusto niya iyong subukan. Napabuga na lamang ng hangin si Roy. Saka tumango at umupo sa likuran ni Mahal. Her back was almost pressed against his front. It was kinda intimate. Umandar na ang jeep. Tumatama sa mukha ni Mahal ang hangin. Dahil nakapusod ang buhok, tumatama naman sa batok niya ang hininga ni Roy. Nanayo ang balahibo niya sa batok at braso. Hindi niya alam kung dahil sa lamig o dahil kay Roy. "Let's take a picture," sabi ni Roy sa tapat ng kanyang tenga. Napatuwid ng upo si Mahal. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at naramdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. He was so close to her. Sige, pagpayag niya. Lalo pang lumapit si Roy hanggang sa dumikit na ang likod niya sa harapan nito. Parang nakayakap na lang ito sa kanya mula sa likuran. There was feeling deep inside Mahal that wanted to come out, but she didn't know what feeling it was. "Smile," utos ni Roy. Nakastretch ang braso sa harapan nila para magkasya sila sa cellphone camera. Sinubukan ni Mahal na ngumiti pero hindi siya napakali. There was this uneasiness inside her. With Roy being near, it felt different. She felt different. "Isa pa," utos ni Roy. Napatingin si Mahal sa tagiliran nang ipinatong doon ni Roy ang isang kamay nito at ipatong ang baba nito sa tuktok ng ulo niya. Wala sa loob na napangiti siya. Eksaktong pinindot ni Roy ang camera. "We look good," komento pa ng lalaki. "Together." Gusto sana niyang idagdag, "We look good together." Nang mapadaan sa lubak ang jeep ay napakapit si Mahal sa braso ni Roy. Humigpit naman ang pagkakahawak nito sa tagiliran niya. "Kinakabahan ako ron bulalas niya. Ang lakas ng tibok ng kanyang puso. "Ako rin, bumilis yung tibok ng puso ko," sabi ni Roy. Nakangiting nilingon niya ang lalaki. Saka siya nakapansin na seryoso itong nakatingin sa kanya. "Roy?" Napakurap-kurap ito saka umiling. "Saan tayo pupunta pagkatapos nito?" "Kahit saan." Sumubo si Mahal ng strawberry granola yogurt. Nandoon sila sa yogurt house na malapit lang sa tinutuluyan nilang bahay. Isa sa mga gusto niyang gawin. Sa mga gusto niya sa Sagada ay ang food trip. Mas gusto niya kumain kaysa mag-caving or trekking. Brain freeze. Sabi niya na dumiretso sa utak ang lamig ng yogurt. Tumawa si Roy. "Meron bang ma-freeze?" Naiinis na tumusok siya sa omelet nito saka iyon isinubo. Pagkalunok ay nginisihan niya ito. Nakibit lamang ito ng balikat. Sunod-sunod na sumubo ng yogurt si Mahal. May in-order din siyang pancake pero mas gusto niyang unahing kainin ng yogurt. Isa raw kasi iyon sa mga dinarayo sa Sagada. "In fairness, ang sarap," sabi niya. "May yogurt ka sa gilid ng labi mo, Mahal," sabi ni Roy. Kaagad niyang pinahid ang gilid ng mga labi. Akmang pinupunas niya sa tissue ang daliri nang pinigilan ni Roy. Kinulong nito sa bibig ang daliri niya sa kasinipsip. Hinablot niya ang kamay. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tinitikman yung yogurt? Pwede ka namang manghingi," sita niya. Bakit nauutal siya? At ang puso niya parang matatanggal sa ribcage dahil sa bilis at lakas ng tibok. "Patikim," sabi nito saka ngumanga na parang batang naiiling na kumutsara si Mahal sa yogurt na isinubo sa kanya ni Roy. "Masarap, no?" He wiped the corner of his lips using his finger. Sinisip-sip ang daliri habang nakatingin ng diretsyo sa kanya. "Yeah, masarap." Pakiramdam ni Mahal ay inaakit siya ni Roy. Pero imposible yon. Sadyang nakakaakit lang talaga ang lalaki, aaminin niya. Mahina siya dahil naaakit siya. "Alam mo, Mahal, kapag pala tinitingin ka ng matagal, cute ka." Muntik nang mabulunan si Mahal. "Ano?" Ngumisi si Roy habang nakahalukip-kip. "Ang sabi ko, cute ka pala." "Alam ko, hindi mo na kailangan sabihin pa. Para kang tuta." Tinadyakan niya ng mahina si Roy pero natawa rin nang mapansing ang gaan ng aura ng lalaki. Nakakahawa kasi ang pagiging light ng aura nito. "Kamusta ka na?" Hindi napigilang tanong ni Mahal. Nagkibit balikat ito. "Ayos lang." Tinitigan niya ang lalaki. Ang puso mo, kumusta na?" "Healing." "That's good to hear." "Nagmahal ka na ba, Mahal?" Biglang tanong nito.
Umakyat yata sa ulo ng dalaga ang lahat ng dugo niya sa katawan. Ha? Malakas na sabi niya. Nang bumaling sa kanyang iba ng mga tao na sa yogurt house, ay lalo nag-init ang kanyang mga pisngi. Bakit mo naman natanong? Wala lang. Gusto ko lang malaman. Ang galing mo kasing magbigay ng words of wisdom. Mahilig kasi ako magbasa ng mga romance novel. Doon lang ako nakakakuha. Pero syempre, iba pa rin sa totoong buhay. Saka minsan kasi mas madaling magbigay ng payo. Pero kapag ina-apply mo na sa sarili mo, hindi pala ganun kadali. Pero hindi ka pala talaga nagmahal. Kahit minsan, biglang may luminaw na mukha sa isip ni Mahal. Napayuko siya at sumubo ng yogurt. Tigas din ang pag-iling nito. Sa totoong buhay ba, paano mo malalamang mahal mo siya? Tanong niya. You just do. Everything she does, it will make a big impact into your life. When she smiles, you can see yourself smiling too. It's like suddenly everything you can see is her. Everything that is happening around you is finally making sense. Parang may sumuntok sa sikmura ni Mahal, lalo pat malayo ang tingin ni Roy. He was looking at her, all right. But it was all as if he was looking through her. Medyo masakit. Bakit masakit? Suddenly, you'll wake up wanting to be with her, hoping to be with her more, and staying with her forever. Napakurap si Roy saka nagkamot ng batok. Siguro iba-iba rin sa bawat tao. Hindi makasagot si Mahal. Nakaka-relate siya sa mga sinasabi ni Roy. Paano? Hindi makatulog si Mahal. Pagtingin niya sa kama ni Roy, tulog na ang lalaki. Binalingan lang niya ang cellphone para magpaantok. May mga text message pala siyang galing kina Lala, Yana at Faye. Mahigit 1 linggo na rin sila ni Roy sa Sagada. May mga araw na nasa bahay sila at nagkukwentuhan. Hindi na bored si Mahal. Ang dami kasing kwento ni Roy. Isa pa nag-e-enjoy siyang kausap ng lalaki. There were no dull moments with him. Sa kabila ng trabaho nito, she had his impression that lawyers were strict, upright, and serious. Mananatiling palangiti at masarap na kausap si Roy. Napatingin si Mahal sa pinto nang may kumatok. Pagtingin niya sa orasan is mag-aalas 12 na. Nagdalawang isip pa siyang buksan ang pinto. Sa huli ay napabuga siya ng hangin sa tumayo. Parang bigla ng lamig ang katawan niya nang magbukas ng pinto ay walang makitang tao. Pabagsak niyang isinara ang pinto. Sapo-sapo ang dibdib at patalo na dinamba si Roy. Roy, gising! Uy! Unti-unting dumilat ang lalaki. Ano yon? Natatakot ako. Mahinang sabi nito. Roy wasn't sure if he was dreaming or if this was really happening. Nasa tabi niya si Mahal. Dikit na dikit sa kanyang babae at nakikita niya ang pamumutla. Ano nangyari? Alertong tanong niya. Nasundan na ba sila ng taong nagpapadala ng death threat sa kanya? Pero ang sabi ng fire, safe sila sa Sagada. May kumatok kanina. Pagbukas ko walang tao. Wala akong narinig na yabag, Roy. May multo. Oh my God. May multo. Takot na sagot ni Mahal. Unti-unting nawala ang pangamba ni Roy. Multo lang pala. Napabugas siya ng hangin at marahang ginulo ang buhok ni Mahal. Hindi totoo ang multo. Humigpit ang pagkakakapit nito sa braso niya. May multo nga. Naawa siya lalo pat may namumuong luha sa mga mata nito at hindi maipagkakaila ang takot sa mga mata. Oo na. Ano, hindi tayo matutulog? Matutulog? Dito ako matutulog sa tabi mo. Sabi nito sa tumango na parang pinakamabisang solusyon ang naiisip. Napapikit ng mariin si Roy. Mahal, hindi mo ako mapapaalis, Roy. Nanggigigil na sagot nito. Parang kapag pinalipat niya ito sa kama, sasakalin siya nito at dudurugin ng pino. Takot talaga si Mahal sa multo. Fine, umayos ng higa si Roy. Si Mahal ay nanatili sa tabi niya. Nakakapit pa rin sa braso niya at halos isubsob ang mukha sa kanyang dibdib. Mabuti na lang at nakasuot siya ng sando. It was cold but with her beside him, it was suddenly becoming hot. The air was stifling. Mahal, hindi kumibo ang dalaga. Patingin niya ay tulog na pala. Hindi man lamang lumuwang ang pagkakakapit nito sa kanya. Napabuga siya ng hangin at inihilamos ang libreng palad sa mukha. How could she sleep so peacefully with this man beside her? With her body pressed against his, he was having a hard time thinking about something else. Count from 1,000 to 1, Roy, sabi niya sa sarili. Nadidistract siya lalo pat lalong nagsusumiksik si Mahal sa tabi niya at pinapatong ang binti sa binti niya. Tumatagos sa suot na jogging pants ang init na nagmumula sa katawan ng babae. God, what have I done to deserve this? Puno ng paghihirap yung boses niya.
Inisa-isa niya na yung isip ang iba't ibang batas pero nang maramdaman ng isang kamay ni Mahal na pumatong sa dibdib niya, nakalimutan niya ang lahat ng mga pinag-aralan. This was harder than the board he had taken 10 years ago. Certainly. Nagsumiksik pa lang lalo si Mahal sa pinagmumula ng init sa kanyang tabi. She felt content and safe. Dahan-dahan siyang napadilat at nang bumungad sa kanya ay ang natutulog na si Roy. Napabalikwa siya. Siguro inararamdaman ni Roy nagising na siya dahil dumilat ito. Pumikit din kaagad at tinakip ang braso sa mata. "Let me sleep. Pinuyat mo ako," he said in a husky voice. "Bakit ako nandito sa kama mo? Ginapang mo ako." "What?" "Natatakot ka sa multo. Now, let me sleep." Naalala ni Mahal ang nangyari na nagdaang gabi. Oo nga, may multong kumakatok sa pinto. Kinilabutan na naman siya pero maya-maya ay na-focus sa iba ang atensyon. Nakatulog siya sa tabi ni Roy. Tabi silang natulog. Nasa po niya ang init na mga pisngi. Hindi na nga siya magtataka kung umuusok pa ang mga yon. Ip si Mahal nang may brasong pumulupot sa baywang niya at hinila siya pahiga. "Sleep, Mahal," mahinang ungol ni Roy. Humigpit ang pagkakayakap na lalaki kaya wala siyang nagawa kundi idikit ang mukha sa dibdib nito. Rinig ni Mahal ang tibok ng puso ni Roy. Napapikit siya. His strong hold wasn't suffocating her. It was actually making her warm. Ito pala ang dahilan kung bakit naging maganda ang tulog niya, kung bakit maganda ang gising niya, at kung bakit safe yung pakiramdam niya. "Hindi ako makahinga, Roy." Wala sa sariling sabi niya. Natatakot siyang marinig nito ang tibok ng puso niya. Bakit ganun ang reaksyon niya pagdating kay Roy? He wasn't her type at all. But why was she acting like this? Umuungol lang si Roy at hindi lumuwag ang pagkakayakap. Napahugot ng hangin si Mahal saka napapikit. Naguguluhan. Nag-crave si Mahal ng lemon pie kaya niyaya niya si Roy sa lemon pie house. Sa huli, si nanay pala ang kumakatok para alukin ka ng kape. Nangaasar na sabi ng lalaki. Napalabi si Mahal. Iniwas niya ang tingin sa lalaki. Kaninang umaga na magkasalubong sila ni nanay, ay sinabi nitong kumatok daw ito sa kwarto nila ng bandang 12:00. Pero nang walang sumagot, ay umalis na din agad. Aalukin daw sana siya nito ng kape dahil ng mga nagdaang gabi ay palagi siya nang hihingi niyon. Wala palang multo. "Gusto mo lang yata akong katabi sa kama eh." Dagdag na pangaasar ni Roy. "Pwede mo namang sabihin sa akin, hindi yung gumagawa ka pa ng kwento tungkol sa multo. Hahayaan naman kitang tabahin ako eh." Nag-init ng mga pisngi na tinadya ka ni Mahal sa binti ang lalaki. Napaaray naman ito. "May naisip ako, Mahal," sabi ni Roy. Pinagtaasan niya ito ng kilay. "Ano na naman?" Diskumpiyadong tanong niya. "Starting today, I'll act like your ideal guy, ha?" "Ha? Di ba gusto mo ng seryoso, cold and upright na lalaki? Magpapanggap akong ganoon para maranasan mo naman kung paano kapag may kasama kang ganoong klaseng lalaki. Think of this as a trial date." "Ayoko," diretsyang tanggi niya. Maisip pa lang niya na magde-date sila kahit na ba hindi totoo, pinagpapawisan na siya. "I won't take no for an answer." Instantly nawala yung ngiti ni Roy. Seryosong nakatingin sa kanya sa katinuro ang platito sa harap. "Eat, Mahal," utos nito. "Roy, eat," malamig na utos pa ulit. Artista kaya si Roy nung past life? Bakit ang dali nito maging in character sa ideal type of guy niya? Wala sa sariling napasubo si Mahal ng lemon pie. Napapikit siya sa sarap. Isa na ito sa mga favorites niya. Pwede kaya siya mag-uwi ng ganun pagbalik nila ng Maynila? Bigla-biglang parang may ayaw pa niyang bumalik sa Maynila. Sa pagbalik kasi niya, mamumulat na siya sa katotohanan ng walang dahilan ng pagsasama nilang ito ni Roy. They were just in hiding. She wanted this to last longer. Napatingin si Mahal kay Roy dahil nanatiling tahimik ang lalaki. Nasa mid siya na magtama ang paningin nila. Nakakunot noong inabutan siya nito ng tubig. "Drink this." Flat ang boses na sabi nito. Sumunod si Mahal. Pagkainom may akmang papahiran niya ang daliri ang gilid ng labi nang maunahan siya ni Roy. "Roy, ano?" Tumayo na si Mahal. "Halika nga." Tumalikod na siya para hindi makita ni Roy ang pagkataranta niya. Hindi niya maintindihan ang kinikilos tuwing may gagawin para sa kanya si Roy. There were butterflies inside her tummy. Damn, nabasa niya na ito sa pocketbook. "Hindi ko na kaya. Pagod na ako," sabi ni Mahal saka naupo sa sahig. Katatapos lang nila mag-trekking papunta sa bundok at sa mga waterfalls.
Inabot din sila ng ilang oras sa paglalakad. Hinimas niya ang binti at ng paa ng kumirot. Ilang beses siyang natapilok sa mga ugat ng puno. Kung hindi pa sa pag-alalay ni Roy, baka kung napano na siya. Pero sulit ang paghihirap ni Mahal dahil napakaganda naman ng waterfalls at ng narating nila. Sa trekking ay may nadaanan silang village. Next to the village was the village rice terraces. It was the first time Mahal had seen rice terraces that near, so she saw it to it that she would capture the view using her phone. Hindi na naligo sa falls si Mahal dahil hindi niya kaya ang lamig ng tubig. Si Roy ay tumanggi rin. Isa pa ang lalaking to. Mula nang sabihin nito na magpapanggap bilang ideal man niya, bigla siyang nainis. He seldom talked. Kung sumagot man, palaging one-liner. She wanted the old Roy back. Mas gusto niya ang maingay na Roy. Ang Roy na nagpapasaya siya. Lumuhod ng patalikod sa harap niya si Roy. Ano yun? Nagtatakang tanong ni Mahal. Papasanin kita hanggang sa jeep. Pumasa naman si Mahal. Inaasahan na niyang aasarin nito pero tikom ang bibig ni Roy. Kuhang-kuha nito ang mga gusto niya sa isang lalaki, but she was unsatisfied. She wasn't happy at all. There was no contentment. Habang naglalakad si Roy, hinigpitan ni Mahal ang pagkakapulupot ng mga braso sa leeg nito para kunin ang atensyon nito. Mahal, nasasakal ako. Go back. Ha? Ayokong ganyan ka. Ayoko ng test boyfriend o ng test date. I want the old Roy back. Wala siyang narinig na sagot. Dahil nakatitig sa mukha ng lalaki, nakita niya ang unti-unti nitong pangiti. Right then and there. Mahal knew what was happening to her. The butterflies, the electricity, the sparks and jolly feeling. She had read all those in romance novels. She was falling. Tahimik si Mahal habang nasa kwarto sila ni Roy. Malalim ang iniisip. Hindi niya inaasahan na iyong mga pagkakataon na makakaramdam siya ng kakaiba. Senyales na pala ng unti-unting pagkahulog kay Roy. She was always looking for someone who could pass her standard. She was always waiting for her ideal guy. But she realized that when it came to the matters of the heart, there were no yardsticks or standards. Napatingin siya kay Roy nang mag-ring yung cellphone nito at sagutin nito yung tawag. Faye? Yes, ayos lang kami. Oo, ayos lang din si Mahal. Yeah, Mahal felt like something was squeezing her heart when she saw the softness in Roy's eyes. She forgot one important factor when it came to Roy. He was still in love with Faye. Namaluktot si Mahal sa kama at nanatiling nakatitig kay Roy habang kausap si Faye. Wala na ang pait at sakit sa mga mata ng lalaki. He was happy talking to Faye. It was still Faye. It hurts. Mahal was a fool for falling for someone who was in love with someone else. Pero kagaya ng mga nababasa niya, hindi kayang turuan ng puso kung kanino titibok. Na matapos sa pakikipag-usap si Roy ay binalingan siya nito. He was smiling at her. Kahit na malambot ang ekspresyon ng mukha nito, alam niyang hindi siya ang dahilan niyon. May balita na ba tungkol sa nagpapadala ng death threat mo, Roy? Tanong ni Mahal. Oo. Nakausap ko kanina. Hindi para uli kumikilos ang mga taong hinihinala nating salarin. Tumayo si Roy sa kama. Umupo sa tabi niya. Hinawakan ang kamay niya. Saka siyang initian ng buong pagsuyo. Don't worry, Mahal. Everything will be okay soon. Tumango lamang siya. Habang nakatitig kay Roy, pilit na pinapatay ni Mahal ang umuusbong na damdamin para sa binata.